Alright, andito tayo ngayon sa may Barangay 22 Dasi. Ito ay situated, no, or sakop ito sa Poblacion District. And District 1 naman para kay Pulong Duterte or Paulo Duterte. Sa mga nagtatanong ho dyan kung kumusta. Marami na dyan sa inyo panigurado ang curious ngayon, no, kung totoo nga pala itong si Paulo Duterte, si Congressman, no, si Kong Pulong dito sa Davao City. Talagang tunay ba na meron siya mga flood control projects or baka mga ano lang, no, mga ghost projects. Ito na ho yung kasagutan. Kumbaga isa lang to ha sa mga napakaraming mga flood control projects namin dito sa Davao City sa District 1. Oo nga pala, sa mga hindi nakakaalam ha, just in case marami dyan mga taga Luzon and Visayas in some part of Mindanao na di panapot ang Davao or walang masyadong kabisado sa Davao City. So Davao City, alam naman natin na pinakamalaking syudad po yan sa buong Pilipinas in terms of land area, and pangatlo naman na may pinakamaraming population next to Quezon City in the City of Manila. So meron kaming nasa mga 1.8 million, no, ang NSO yan na data, like 2024 yata or something ganun. Pero ano siya, marami na yan, no. So 1.8 million na. So consist of ano siya, hinati yan talaga, hinahati siya sa tatlong congressional district, no. So we have District 1, 2, and 3. So sa congressional District 1, no, so ito yun, sakop ni Kong Pulong Duterte. Ang District 2 naman ay sa kanyang anak pala, na si Congressman Omar Duterte. First time pa ni Omar Duterte. So wala pa siya ngayong hawak na budget, or hindi pa siya nakatry na maghawak ng flood control projects under sa pagiging congressman. So far ang issue pala ngayon at topic ng Pilipinas is tungkol sa mga kongresista, mga district, mga congressional district na representative. So ito yung tulay, yung flood control project dito na area. Kanal lang talaga to, no, kung tutuusin. It's a canal. Siyempre alam naman yung Canal Creek, talaga yan, daanan, no, daloyan ng tubig papuntang karagatan. Siyempre, di ba, water always finds its level. So talagang meron talaga silang daanan, meron silang pathway, meron talaga silang parang sketch, no. Yun yung way nila papuntang karagatan. So itong lugar na to, kanal talaga to siya, no, like mga 1500s or bago pa man siguro sinilang ang tao sa mundo. Ito ay talagang daluyan na to ng tubig, which is alam natin na hindi yan pwedeng galawin kasi marami naman tayong mga napatunayan na may mga dating kanal, daan, ilog, sapa ginawang flatlands. Kaya ang nangyari, every time na may mga malakas na ulan, talagang binabaha ulit yun, binababaklas ng tubig baha kasi nga binabago yung binabago yung sketch, no, blueprint ni Mother Nature, ginawang blueprint ng mga tao. Anyway, so lalakarin natin to hanggang sa pinakadulo. So bakit ko to pinapakita? Yan nga, bali sa mga nagtatanong dyan na wala pang time para pumunta ng Davao City para bumisita, at kahit sa mga taga Davao City na gustong pumunta sa mga creek, canal, mga flood control projects na gaya nito, wala kayong pagkakataon gawa ng busy sa trabaho, minsan traffic at nakapagod lumabas. So kami nang bahala, mga nagpa-vlog sa lugar ng Davao. So ito ho yun, sa mga nagtatanong dyan, kurakot nga ba si Kong Pulong Duterte, hindi naman natin yan pwedeng haka-haka lang, no? So meron siyang panawagan in response kay Bini Abante na yan na nga, para malaman, matundukan yung 51 billion na yan. Punta kayo sa DPWH, no, regional office dito sa Davao City, Region 11, at humingi kayo ng mga data. Marami doon mga papilis. Pag pwede kayo kumuha ng copy according to him ni Kong Pulong, hindi mo kailangan maging tawag nito, high profile, hindi mo kailangan maging high ranking. So, kahit ordinaryong tao ka lang, pwede ka pumunta na doon at humingi ng kopya nang matuldukan daw yung mga haka-haka na binulsa niya ang 51 billion flood control projects. Pero sa mga detractor, mga basher ni Kong Pulong Duterte, itong pinakita ko sa inyo, lang to ha, ilan lang po sa napakarami. Poblacion District ba naman ang may pinaka malaking population. So downtown area ho yan, to be exact, no. So Talomo, Poblacion District, gano'n, no. So part ho yan ng kanyang distrito, pinamunuan yung kanyang nirepresent. So yan po yung naman dito, kanal, no. Never mind sa kalinisan, no? Malinis naman talaga ang Davao City, no. Question to that, no. Wala kang makikitang mga lumulutang. Meron naman pala, siyempre walang perfect naman sa safeguard nga, 99.9% kills germs. So dito
sa dami ng tao ha, ito ay hindi naman to, ang informal settlers sa area na to is sa pinakadulo ha, gilid ng dagat kung saan nakatira yung mga kababayan natin mga Badyaw. At dito naman sa area na to, mga kababayan natin mga Muslim, karamihan nakatira dito, mga residential. Although halo naman to dito, Davao City is a diverse culture kami dito ha. Muslim, Bisaya, Ilonggo, Tagalog, Ilocano, kompleto kami dito. O Waray, wala samot sa ano. Bicolano, yun, mga ilan-ilan lang so far, no. Napaka-rare makahanap ng ano, ng Bicolano. So dito sa Davao, ano kami, diverse culture. So yun lang nga, pero yung pinakadulo, yun talaga yung ano, yung gilid ng dagat, which is alam naman natin yung kababayang Badyaw natin, no, back to the origin ng kailang history, talagang namumuhay yung mga yan sa ibabaw talaga ng dagat, gilid ng dagat. Yun talaga yung kailang ano, parte ng kailang kultura. So andyan sila sa pinakagilid ng ano, basta dagat na, kasi ito nga Muslim, Kristiyano, halo-halo na to dito. So sobrang dami ng population dito, daming tao. Like thousands of ano ha, population. Itong kinatatayan ho natin, Quezon Boulevard na barangay dito, Dasip. Piapi at akong tawagin to. I'm not sure. Piapi na ba to o Mini Faris? I think ano siya, in between, no. Itong kanal na to ang siyang nag-divide or ito yung parang ito yung palatandaan, endpoint ng Piapi. And ito sa Piapi, ito naman yung kabila ay Mini Faris. Okay, so lakad tayo ng konti sa unahan, tingnan pa natin. Well, balikan natin yung issue pala about flood control, no? So paano nga ba masasabi natin na ang flood control project ay isang kurakot or ghost project or talagang ano, binolsa yung budget, like hindi talaga ginamit na maayos ang mga materyales. For example, 51 billion. So yung 51 billion na yan, napakalaking halaga ho yan para sa flood control project na mapanatili. So ibig sabihin ganyan ka badly needed, no, ang budget para kita mo naman. Ano bang meron dito? Ano bang palatandaan sa flood control project? Di ba? Pulido, solid yung pagkagawa. So far itong lugar na to, pagkaalala ko lang ha, I mean, base sa aking mga obserbasyon, kasi kapag umuulan, bumabaha, napapadaan naman ako sa downtown na kasi tayo nakatira. So itong lugar na to dito, so far hindi siya bumabaha. Walang overflow, walang overflow kahit pa high tide. Pero yung doon sa unahan, sa kabila, kita niyo yung video. Yan. Yung video na yan, binabahayan. May mga stagnant water ho dyan. Kapag yung tubig galing sa dagat ay high tide, no, sabihin natin, napakalakas na ano, walang tigil na malakas na buhos ng ulan. Tapos sa unahan yan, tubig dagat na. No, tubig dagat talaga siya. So syempre high tide, plus malakas volume, no. Metrics of thousands of metrics ng tons of water ang ibagsak sa lupa ng kabundukan ng Davao. Tapos yun, dadaan ho yan dito papuntang dagat. So syempre mapang-abot nga sila, no, magmi-meet halfway ho sila ng dagat at saka ng tubig ulan doon sa may BDO area na yan. Tingnan natin yung video ha. Yan, that's BDO. So kabilang bahagi ng kalsada na ho yan. So yung parte na yan, nadaanan ko dyan, ano yan, hindi siya lubog sa baha pero umapaw, like mga hanggang tuhod, ganun. Ay hindi tuhod, mga dito lang, yan. Masyadong malalim na rin yun. Basta ano, parang dito lang pala. Yan. Yan yung ano. Tapos ang maganda dito sa Davao City, kapag binaha kami dito, hindi aabutin na isang linggo. Oo, na palutang-lutang ang mga tao. Hindi kailangan man katakas sa evacuation center ng 2 araw, 3 araw ang mga taga Davao. Kasi after na pag mga 2-3 hours, wala na. Hupa na yung baha. So yun na po yung masiserve ko sa inyo as a Davaoenyo, sa sarili ko, be myself as a Davaoenyo. Yun lang yung masasabi ko sa inyo tungkol sa mga flood control projects namin sa Davao City na masasabi natin hindi talaga kinurakot ng mga ni Duterte, no, ni Kong Pulong. The audacity, no, na si Tatay Digong hinahangaan natin and VP Sara for being a honest and hindi corrupt na government politician, pero yung kapatid pala nila na si Kong Pulong ay mayroong kabalbalang ginagawa, diba? So I think hindi yan mangyayari. So mataas ang aking percentage of paniniwala, mataas yung aking kumpiyansa, confident and trust kaya Kong Pulong na hindi niya kayang banggain ang advokasya at nataborban ng kanyang kapatid na babae at ng kanyang tatay, ni sa Tatay Digong, diba? So ito yun, flood control project ng Davao City. So hindi siya kailanman, so far ha, talaga hindi pa ako nakakarinig ng mga flood control projects dito sa Davao City na kapag dumadalo yung napakalakas na agos ng tubig baha ay natutuklap ng tubig. So dito sa Davao wala kang narinig na ganun, unlike sa Lucena City. Lucena City, shout out ho sa inyo dyan, no? Yung inyong mayor, yung inyong
representative, no, sa inyong distrito na si J. Suarez. Kumustahin niyo, no? So, ang galing niya mambatikos kay BP Sara na kurakot ko, no, sa 125 million na confidential funds na na-spend lang ng 11 days, where samantalang siya as congressman, billions of billions ang flood control project sa kanyang syudad ng Lucena City ng Quezon Province. Lucena City, no, hindi siya probinsya, pero geographically located siya sa probinsya ng Quezon Province. So, yun pala, ilang ano lang, walang baha. 'Di ba? Kaunti lang. Ano ha kung yun ba yun, pero ano ba sa ano, natuklap ng tubig baha. Oh, hindi man ganoon kalakas ng ano ang tubig baha, pero ayun, tinuklap. Okay, so ulitin natin ha, itong lugar na to is napakaraming tao. Pero grabe, no, minimal lang yung, ano, yung dumi. Yung ibig sabihin yung mga basura. Pero hindi pa rin yan ano ha, hindi yan siya acceptable para sa akin. So shout out sa mga nanonood dyan dito sa malapit sa may 22 Dasi, no. So sana naman ang inyong ano dito, inyong prop leader o sino man ang in charge dito ay yan, no, ano pa rin, minimize pa rin ang pagtatapon ng basura dito kasi meron pa rin nakikita. Hindi man kailangan perfect 100% pero at least 99.9. Okay na. So punta pa tayo sa unahan doon, no. Ay, hindi na, malayo na. So basta meron kaming ano din dito, water pump. Flood pump, ano ba? Flood water pump control. Yan sa DPWH ho yan. Ang ginagawa ho niyan kapag kaya na nga high tide o ano ba tawag dyan. Basta mataas yung baha. Siyempre, bottleneck to na area dito, no? So yung tubig galing sa kabundukan, maraming mga streams kasi yan. Like mga nagsasangasangang mga ilog, like masabit yung mga 10. Hanggang sa dito na sila magpang-abot. So bottleneck. So mag-overwhelm yung lugar. Tapos yan na yung time na gagamitin na ng DPWH yung kailangan, no, flood pump control. Actually marami yan, kahit saan ako napunta ng mga syudad sa Pilipinas, may mga namataan akong ganyan na mga flood pump control. Pero dito sa Davao City marami, halos lahat ng creeks o mga open canal, open to the sea, mga bukanas ay merong ganyan. So that would be all. Thank you for watching. Ano masasabi nyo dito? I-compare nyo nga itong ano namin dito, flood control projects sa inyong lugar. Ito lang, isa lang to sa napakadaming ano, flood control projects sa Davao City. Small portion lang ho ito, katiting lang na bahagi. Pero kita nyo, di ba? Kanal lang ho ito, hindi talaga to ilog na daluyan talaga. Like magkakaroon na to ng maraming tubig kapag kaulan. Pero kita mo yung pagkagawa pulido, solid. Nice one. So wag kayong mag-alala, next nito ay puntahan pa natin yung ibang mga open canal, mga creek, mga sewerage o ano pa tawag dyan, mga ilog, no, kung maaari. So puntahan natin yung mga series of flood control projects ni Kong Pulong dito sa Davao City. Again, ulitin ko, mataas ang kumpiyansa ko at paniniwala kay Congressman Pulong Duterte na siya ay isa sa nakikipaglaban sa anti-graft and corruption practices dito sa ating Pilipinas, sa ating bayan, sa ating bansa. Kasama ng kanyang ama at kanyang kapatid na babae. Of course, kay Mayor Basti Duterte. At syempre, hindi rin niya pwedeng gawing magnakaw siya ng pera sa kaban ng bayan, ha. Kasi yung anak niya, congressman ngayon, maaaring gagayahin siya ni Omar, di ba? Malamang hindi. At si Omar Duterte, ano yan ha, Muslim. So ang Muslim, pagkakaalam ko, ang Muslim ay takot yan sila mangutang dahil baka bukas mamatay sila, hindi daw sila mapupunta sa langit. Yan ay according lang ha sa mga naririnig-rinig ko lang sa mga kapitbahay na mga Muslim, kaya daw pala ayaw mangutang, takot mangutang kasi nga once na mamatay sila, kinabukasan, meron pa silang utang, hindi sila mapupunta sa langit, so meron silang kasalanan. So what more, no, kang Congressman Omar Duterte na magnagaw, Muslim siya. Ngayon, paano kung mamatay siya, diba? So hindi siya mapupunta sa langit kasi nga meron siyang kasalanan nagawa sa mundo. So ibig sabihin, itong si Congressman Adjong ba yun? Adjong ng Lanao del Norte or Lanao del Sur ba yun? O basta si Adjong. Isa yan sa talagang galit kay VP Sara Duterte. At hindi natin alam kung anong meron, pero matik na yan, no? May mga irregularities na ginagawa yung mga yan. Kaya nga sila takot na ibalik sa katungkulan, sa pinakamataas na katungkulan sa Pilipinas ang Duterte. Kahit sino mga Duterte, aayawan at ayawan ko nila yan at all cost. Alright, 150 million lang naman per signature para lang talaga ma-impeach ang ating putihing VP Sara Duterte.